Empanada po. Merienda po kayo dyan. Ito na ang oras na inaabangan ng mga taga-Tondo, Maynila. Ang pagdaan ng mag-amang Bert at Jobert. Dala ang masasarap nilang paninda. Umiikot po kami ng papuntang Abad Santos. Nakakarating po kami ng papuntang Rotonda, pabalot po yun eh. Tapos nakapunta po kami ng Paho. Kung saan po kami nakakarating para magtinda lang po. Nakakarating pa nga po kami ng Sheetway. Marami po kami nakakarating pagtitinda lang po. Star of the show nila, ang empanada. Ngunit nang bisitahin sila ng aming team, aba, marami na rin pala silang ibang offerings. Ngayon po, ang tinitinda ko po, mabilis maubos po yung chocolate plata po. Kumukuha po ako ng 40 pirasong chocolate plata. Tapos titinda po ng 25 ang isa. Makalipas ang ilang oras ng paglalako, dahan-dahanang lalakad muli ang mag-ama pauwi sa mumunti nilang tahanan. Ang kamay ni tatay nasa balikat ni Jobert. Kung minsan, pati tungkod ni Tatay Bert, ginagabayan na rin ang kanyang anak. Hindi na kasi nakakita ang kanyang ama. Ipinanganak naman si Tatay Bert na nakakakita. Pero isang araw, literal na nagdilim ang lahat. Noong 2016 po, namamasada po ako ng tricycle. Kasi po, pagdamagan po ako namamasada eh. Pag-uwi ko po ng umaga, nagilamos po ako. Pinunas po yung bimpo sa mukha ko. Pagpunas ko po, hindi na po ako makadilat. Bigyan sumakit yung dalawang buong mata ko. Hanggang sa nagpatakbo po ako sa Jose Reyes muna po eh. Hindi ko po maidilat talaga kahit sisilipin lang po sa sa telescope. Hindi ko po maidilat. Unti-unting inagaw ng glaucoma ang kanyang paningin. Hindi na ito kinaya maging ng operasyon. 3 beses po ako na-operan eh. Glaucoma raw, tsaka katarata, pugita raw po. 3. Kaya meron po ako napatid na ugat sa loob ng mata. Kasabay ng paglaho ng kanyang paningin, unti-unti ring lumabong relasyon nila ng kanyang misis. Bago pa man tuluyang nawala ang kanyang paningin, iniwanan na siya nito. Matagal na panahon na pong wala eh. Sumama na po sa iba. Nang ibang bahay po yung asawa ko. Lima ang kanilang anak. Puro mga lalaki. Pero sa lahat, tila si Jobert lang daw ang laging nandyan para sa kanya. Ito lang pong anak kong bunso, si Jobert lang po eh. Ang lagi ko pong kasama po. Ang titinda. Pagtapos niyang pumasok sa school, magtitinda na po kami. Para may pambawal siya bukas, may pangkain, pambili ng gamit niya, uniforme. Lahat ng araw na pwedeng ilako sa kanilang lugar, nasubukan na nila. Buti na lang, may nagbigay daw ng cellphone kay Jobert. Dahil dito, naipopost niya rin sa social media ang kanilang paninda. Kapag ginagawa niya ito, naso-sold out daw agad ang kanilang mga produkto. Gusto ko lang po, nakakatulong po ako sa kanya. Sa pagsama ng aming team kina Tatay Bert at Jobert, mahigit 300 pesos din ang kinita nila. Kasi po, ang puhunan 688. Meron na po kami kikitain na 312. Subalit, ito ang talagang nakapukaw ng aming atensyon, maging ng kanilang mga suki. Ito ay kung gaano katyaga ang 13 anyos pa lamang na si Jobert sa pagsama sa kanyang Tatay Bert. Kung paano rin pinupunasan ng bata ang pawis ng kanyang ama pag mainit. At kung paanong sa kabila ng inako niyang responsibilidad, mukhang
masaya pa rin si Jobert. Nakakapaglaro naman din po ako sa labas. Kailangan lang po talaga ng guide ni Papa ko. Kaya andun po ako sa Magiliw na pinatuloy ni Jobert ang aming team sa kwartong ito. Mahigit 1 di pa lang ang laki nito. Pero sa maniwalat kayo sa hindi, ito na lahat ang mismong tahanan ni Tatay Bert at ng kanyang mga anak kabilang si Jobert. Dito po kami, 3 po kami natutulog dito sa Tapos bahay. isa nandiyan. Yung isa po andito, bali pang-4. Tapos yung isa po doon. Dito po natutulog ang kapatid ko po. Okay, paano humiga kapatid mo dyan? Dito po. Yan. Kung si Jobert ang tatanungin, sapat na ang lahat ng ito. Simple nga lang daw ang inaasam niya sa araw-araw. Pagkain po. Tapos mga sabon, pang na uniform ko. Ayun po. Ulam. Hati-hati na po kami din magkakapatid. Pero si Tatay Bert, matayog ang pangarap para sa kanyang mga anak. Pangarap ko nga po nung una, pagtatapusin ko po sila sa pag-aaral lahat eh. Nagkaganito po ako. Wala na po, hindi na po nabulag po ako. Ang ginawa ko na lang po, nagsumikap na lang po ako paano ako kikita para mapakain ko lang po sila. Ngunit sadyang sapat lang sa pagkain ng pamilya ang kinikita ng mag-ama. Hindi na rin nakakapag-check up muli si Tatay Bert. Kahit minsan, aminado siyang may masakit sa kanya. Minsan kumikirot po. Kaya lang ayaw dahil magastos pa, wala naman ang pagkukunan eh. Kaya naman, agad na namin siyang ipinatingin sa isang espesyalista. Yung mata kasi natin, may pumapasok na tubig, may lumalabas. Kapag itong kanal, nagdaluyan ng tubig palabas ng mata, nagbarahan. So tuloy-tuloy yung pasok ng tubig, hindi makalabas, tumataas ang pressure ng mata. So kung mataas ang pressure dito, para siyang na-choke, nasasakal. Then unti-unti, namamatay yung nerve. Siyempre, hiniling namin kay Doc na subukang ibalik ang paningin ni Tatay Bert. Yun nga lang, Minsan ng glaucoma, hindi napapansin ng pasyente kasi hindi siya sumasakit. Bigla na lang malabo na pala siya. Unti-unti naman ang paglabo kasi sa glaucoma, kaya kung minsan, hindi pansin ng pasyente na malabo na pala yung mata niya at may glaucoma na pala siya. Kung may chance pa ba, medyo at this point, nahuli na rin tayo sa gamutan. Ang nerve kasi, pag humina, hindi na siya nagre-recover. So, yun ang nakita kong problem kay tatay. subalit, hindi ako papayag na hindi maging happy ending ang storyang ito. Magbe-birthday ka na, anong gusto mong regalong matanggap? Bike po, sidecar. Bakit? Para masasakay ko po siya pati yung paninda namin. Para? Para maglako po kami paninda namin. Grabe na hanggang sa sarili niyang birthday, inisip pa rin ni Jobert ang kanyang tatay. Siyempre, agad ko na ring tinupad ang kanyang birthday wish. Tay, Po, ito na po. ay ma'am daw na, nandito pala kayo. Ito po, yung sabi kasi ni Jobert, ang birthday wish niya, fried chicken sa spaghetti. Tapos Opo. gusto niya para daw po sa inyo, bike na may sidecar para hindi na raw po kayo maglalakad. Lapit po kayo, pinadala po ni Sir Rafi yung na-request ni Jobert. Ito na. Apo. Yan, Sir Rafi, bago na rin po. Apo, basta na. Yan, Ha? Ito ba, sundin? Apo. Salamat po. Pwede ba namang mag-birthday ng walang party? Aba, ilabas na handaan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Kain ka na siya. Thank you po. Literal na makakatulog na sila ng mahimbing sapagkat binigyan din natin sila ng bagong kutsyon para sa kanilang higaan. Tay, Po, para komportable tulog. Eto. ano po to? iPhone. Opo, maraming salamat po. Bago kami magpaalam, iniwanan namin sila ng dagdag na puhunan para sa kanilang pagtitinda. Bukod dyan, Tay, meron pa po pinabibigay si Senator Raffy. Ito po. Ano po? Pagdagdag po ng Tay. Ano po to? Cash po, pagdagdag po ng Tay. Maraming salamat po. Sana po, Thank you po. marami pa siyang matulungan ng mga katulad ko. Maraming salamat po, Idol. Thank you po, Senator Lapitol po.